sinasabi namin kung magsasabi sa akin, magaling ka sa saving grace ha. Oo. Doon ko so, malalaman na okay. Pwede mo nang panoorin. Hindi ko pinapanood. Okay. Si Eric mahusay din. Thank you, pare. Oo, alam mo na. I love you too. Siyempre alaga ko yan, charot. Hindi. Miss Sharon, ayan. Mare, ayan. First time mo sa serye. Na drama, oo. Oo. So, not ABS, okay. Dreamscape. Correct. Hindi ka naman nagkamali, ABS eh. So, sino yung naging peg mo rito bilang si Miranda? Sinong broadcaster? Si Karen, si Corina, si Mel Chanco? Halo kasi. O, hindi po, kasi si Corina at saka halong Oprah na Barbara Walters, parang gano'n kasi iba yung role naman. Hindi siya purong Oprah, hindi rin siya Corina. Binimension ko lagi rin si Corina, tsaka si Barbara Walters, tsaka si Oprah. Kasi parang ano siya, di ba? Halo-halo siya. Tapos guidance ng mga director ko na ito nga, ganyan. So medyo, yun, kasi iba lang, iba yung atake. Mas mahilig siya mag-implode kaysa mag-explode. Oo. So may tanong ako sa inyo, kung sino ang, anong ugali ni Sia ang sana ay ganun din ang anak ko. Yes. Maganda ang pagpapalaki ng mami at daddy niya. Tapos, sabi ko nga, mami, daddy, huwag niyong pababayaan kasi baka, sa showbiz, iba-iba yung makikilala mo, baka may maging barkada na dapat nakatutok lagi. Kasi pag bata, impressionable, di ba? Baka madala ng, lalo pag lumalaki na, baka mapaklose sa nagmaling impluensya, di ba? Pero maganda yung nakatutok sa kanya, pero binibigyan siya ng freedom to express herself. Sabi nga ng mami niya, gusto niya kasi talaga yun eh. So, you don't want to see Zia like 10 years from now na, oh my God, nagkaganyan yung baby namin. So, yun lang, sana talaga may nakatutok, nakabantay, para maalagaan mabuti. Pero yung sa anak, ano siya mapagmahal na anak sa mami at daddy niya. So lahat naman kami, meron akong ganun, kami ni Janice, meron kami mga babies na ganun. So, I'm thankful na ganun. Nangiti si Janice. May naalala ko ba, Janice? Di, sana clingy. Kasi si Zia medyo clingy siya. Yung pala, yung mga anak ko, hindi na sila clingy. Pag tumatanda na kasi talaga. Lumalayo na sila. Ako meron pa rin. Kasi pag ayaw nila, pinipilit ko. Si Elise. Baby na si Elise eh. Ikalaro ng anak niya si Zia. Yes, actually. Pag bumibisita sa set yung anak ko, magkasundo sila ni Zia. So iniisip ko nga, ano ba kaya? Kasi si Zia, very siya eh. Pag nakita mo siya, she's a ray of sunshine. Parang, yung approach niya, or like, tingin niya sa lahat ng bagay is maganda. And I think, magandang baunin yun hanggang pagtanda. Sana hanggang pagtanda niya, ganun pa rin yung outlook niya in life, even despite of what she's gonna go through. Kasi magandang trait yun na baunin ng lahat actually, kahit tayong matatanda. So I really like na ganun siya. Pagpasok niya, hug siya sa'yo, positive siya agad. Parang merong biglang ray of sunshine around her. Okay. Last question. Kahit sino pwedeng sumagot, kung ang anak nyo isinilit sa sako, ano kaya reaction niya? Kasi dito may dialogue si Zia na bakit ako isinilit sa sako, basura ba ako? Kung sa anak nyo nangyari yun na isinilit sa sako, ano kaya reaction nyo? Maghahanap ako ng mas malaking sako. Para isilid yung nagsilid sa kanya sa sako. Isasako ko. Isasako ko rin siya. Subukan. Ako napaglamayan na siya, nakakulong na ako. Elise. Hindi na ako mag-a-add sa mga nila kasi parang Violence. Pero totoo naman, ganun talaga gagawin ng isang ina, lalo na pag
ganun ang ginawa sa anak mo. Pero ang naalala ko lang kay Zia, ay nung pinapanood ko yun, parang sabi ko, hindi ko yata kayang si Feliz gawin yun even as work lang. Yung maging batang artistang ganon, batang child actor na ganon, hindi ko yata kayang panoorin na kahit this is all just, you know, for our Kung work, for the mag-artista story. siya, Parang hindi ko kaya. Hindi mo kayang makita na sinisilid sa sako. Kaya sobrang bilib ako kay Zia. And sa parents ni Zia na they're all, I mean, pumayag si sila. Zia, she's enjoying what she's doing and I'm happy that she is. Pero sa sariling anak ko, sana hindi niya gustuhin. Parang ganun na lang. Kasi kahit hindi totoo, ang hirap makita na ganun yung eksena. Si Eric, gawin yun sa anak mo. Yung gano'n, sinabi na nila, brutal eh. Oo. Brutal mo siya. Ganun din. Siya isasako ko kung sino man yun. Oo. Brutal. Thank you so much. Mahal ni MJ, mahal ni OG yung show, ano. Look at him. Like a real tatay na tatay ka ngayon, Mare, ha? I love it. Okay, go ahead. Okay, next. Andito ba si Marinel? Yes, yeah, with Tito Bobby, beside Tito Bobby. Marinel, you wanna ask your question? Yeah, she's there. She's not here? She's not here. Okay, sige, ako na yung magtatanong. Go. Ang tanong niya is for Julia. Agree ka ba with how Anna handled the guilt and sadness na dinadala niya from her past? Hindi ko masasabing agree po, pero I totally understand kung paano niya rin pinrocess. Kasi nga, siguro tayo sa Pilipinas, sanay tayo na hindi masyadong ma-express. May mga families na hindi ma-express. With Anna kasi, hindi niya rin alam kung paano i-express yung feelings niya. Parang laging may fear of acceptance or matatanggap ba, hindi ba to marireject? Tama po yung rejection na kapag sinabi ko to, tama ba? Am I enough? Madami mong questions eh. So parang yung naging reaction niya na lumayo na lang, parang yun yung tingin niya kasing better decision para wag rin siyang makasakit ng iba. Kasi parang siya yung nasasaktan. So parang kesa makasakit ako sa sasabihin ko, lalayo na lang. That's why sinabi ko yun. Kasi feeling ko, ganun yung personality ko rin in real life. Parang ang tingin ko po, kesa makasabi ako ng ire-regret ko. Kasi parang feeling ko, masakit ang salita kapag nasabi mo na kasi ang hirap bawiin nun. More than the physical. Pero hindi ko sinasabing okay din ang physical. So parang ganun siya. Kaya yun yung Thanks, Julia. Ang next question ay Miranda when it comes to fashion sense and how she handles herself under pressure. The fashion of Miranda, actually kaming lahat, nasa production design, sa wardrobe design. So, parang yung kanya is feminine pero authoritative. Oo. So, Lady boss. Lady boss, oo. So, okay, bagay sa character. Ako kasi hanggang ngayon, pressure ako eh. Kasi yung character, yung pag-handle niya, sanay na siya dahil yun ang trabaho niya. Pero yung sarili nga niya, kaya in the end, sumabog na rin din siya. Okay. Tapos peak na peak ng PBB, lalabas sila dyan. So may mga co-actors ako na nawawala, lumalabas dito sa PBB house. Nag-aabang sa paglabas nila. Sa kabaliwan kay Sam. Kasi nga yun yung yung nagtitaping pa kami dito ng Goyang Bulilit. Everyone was nabaliw kay Sam. Yes. Pati si Miss J, di ba? Parang the whole family yata. Tirso, Lynn, di ba? Lahat tayo were, hindi ba ikaw? Sorry na quote na. Dinagdag kita sa mga... Oo. Hindi, ang daming celebrities talaga ga-hook dito kay Sam Melby during his time sa PBB. Go ahead, Sam. 20 years! Yeah, it's hard to believe actually. It's been 20 years. First season in PBB. Very first season. Not even teens. It was the very, very first season in PBB. It was 2005. At lumabas ako ng bahay ni Kuya was November 5 of 2005. So bilis ng panahon. Actually, mahirap makapaniwala na it's been 20 years. End of this year has been 20 years. But I'm so happy that my 20th year anniversary, I guess, this year, I'm doing such a beautiful project. And lalabas para sa mga Pilipino on TV
And you have I'm so remained, proud of this project. It's such a tropa rin beautiful yung- project talaga. You have remained the most reliable leading man that we have in ABS. Thank you. Reliable and... Lagi yan, Good. every time magkakasnay, laging andun yung Samuel. Oh, wait. Thank you. Sobrang. Sarap Thank you. kasama. Genuine. Kayo din po. Alright. Thank you. MJ, go ahead before may bibigay yata sa